And we will continue our study sa ating pong book study series. And again, let me begin with this question. Do the clothes we wear reveal or hide our identity? What do you think? Do you agree with this question? Ang ating bang mga kasuotan, ginagamit marahil sa araw-araw, ay nagpapahayag o pwede pong magtago ng ating kaanyuan, ng ating identity, or hindi makilala kung sino talaga tayo. So, ibig sabihin, may mga situation sa buhay ng tao, kaya sila nagdadamit or nagmamask. Of course, ang main purpose probably is to hide their identity. Ang point sa ating matututunan ngayon is, ano ang kahalagahan nito sa buhay po natin? Bakit may mga time kinakailangan na itago ng tao yung kanyang identity? Bakit kinakailangan na i-reveal niya dapat yung kanyang identity? So ano ang kahalagahan ng tanong na to sa ating buhay, Kristiyano, bilang nananampalataya sa Panginoon? Of course, that question is applicable for so many situation or condition ng buhay natin. Pero dalhin natin yan sa konteksto na ating mapag-aaralan sa Book of Colossians chapter 3 na ating pong titingnan. And if there's a title na ating pong pag-aaralan ngayon is this, Jesus Supreme in Conduct. Familiar ba kayo sa GMRC nung tayo elementary and high school? Yeah. Tatandaan ko rin yung GMRC na yon sa school. GMRC, somehow nakakapasa. Nakakapasa po ako sa GMRC. But the point is the word conduct. So bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo nito. Good manners and right conduct. So ang ating matututunan ay mga bagay na pinaalala ni Paul, paano natin tinitingnan si Jesus as our Lord and Savior, not only Lord and Savior, but He is the supreme in conduct. Ibig sabihin, siya yung nag-set ng example, siya yung nagpakita kung ano yung tinatawag na conduct that is pleasing to God. Manner, bagay na ginagawa sa pananalita at sa buhay natin bilang nananampalataya, dapat makita natin ang Panginoong Hesus. Although, of course, hindi natin pwedeng sabihin na matutularan natin, di ba, 100% kung sino si Jesus. No one can do that. Pero alam po natin, ito malimit yung kumbaga po ay nire-remind sa sarili ko at nasabi ko na rin to sa ating mga aralan, lalo na kapag napag-uusapan natin yung 101 topic about salvation, na si Lord, unang-unang purpose niya, kaya sa nagkatawan tao, is iligtas tayo. But second purpose ng Panginoon, kaya sa naging tao po, is to set an example. Mahalaga yon na yung pagiging tao ng Panginoon ay magbigay sa atin po ng clarity. The right or the good example ni Jesus para po sa atin. Diba? So, kaya tingnan natin, Jesus supreme in conduct. So, let's begin from this verse. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Isang paalala ni Paul sa mga nananampalataya kung ano ang kahalagahan ng ating pong relasyon sa Panginoong Hesus. Nung sinabi niya rito na clothe yourselves with, malinaw po pag pinag-aralan natin yan, kaya ko kinuha ito na main verse po natin kasi nakita ko yung kung papaano ang Panginoong Hesus nabuhay o namuhay dito po sa mundo na ating ginagalawan. Being the Son of God and the Savior. Kaya kung mayroong bagay na gusto kong tandaan nyo sa ating conversation, somehow magpapaalala to sa atin, ano ang kahalagahan ng ating buhay, Kristiyano at pananampalataya sa Panginoon. Sa araw-araw po na ating ginagawa, I want you to remember this. Jesus' identity is reflected in someone who reveres His supremacy. Kapag ka po ang tao o ang sino man na nagtiwala sa Panginoon, I want you to understand this statement, ay nagsimula na i-honor, magkaroon ng reverence to the Lord. Ibig sabihin sa iyong isip, sa ating isip at sa ating puso, nagagawa natin na dakilain, i-honor ang Panginoon sa ating buhay kung sino siya. Doon po natin
maintindihan at ipapaunawa ng Panginoon sa atin ano ang ibig sabihin ng tinatawag na Jesus identity sa buhay natin. Kung titingnan natin mabuti ang pangangaral ni Apostol Pablo sa ating pong mababasa ngayon, kung gaano niya ini-encourage ang mga believers noong panahon nila na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. In reality, mahirap pong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa sarili nating kalakasan. Effort, everything. Marami nag-attempt na maging mabuti. Siguro isa tayo. Kaya nga nung tayo po ay nag-aaral pa lang, tinuturuan na tayo ng New Year's resolution para magkaroon tayo ng idea, na magkaroon tayo ng desire to change. And of course, alam natin lahat na yung iba sa atin, sumusulat ng New Year's resolution kasi assignment ng teacher. Pero pag naipasa na natin, hindi na natin alam kung ano yung naisulat natin. Di ba? Baka ako lang yung ganon. Di ba? Minsan after a week, minsan days nga lang, hindi ko na alam kung ano yung dapat ko na baguhin. In short, mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan po natin is identity of Jesus, ito yung bagay na naipamuhay ng Panginoong Hesus nung siya ay naging tao. Yun yung pinag-uusapan po natin na identity. At ano yung bagay na inilagay naman sa atin ng Diyos na supposed to be our identity that is created according to His identity. Titingnan po natin. Kaya nasabi ko na ang sino mang nagkakaroon ng reverence sa pinatawag po na supremacy ni Jesus, nagkakaroon ng reflection yung identity ni Jesus. In short, hindi ito dahil sa sarili nating kalakasan, kundi dahil sa, kumbaga po, yung set ng ating mind and heart kung sino si Jesus sa buhay natin. Then that's the time we will notice how Christ's identity reflects in our life. So tingnan natin kung paano si Paul nagpaalala. Sinimulan niya po sa verse 1 and 2 yung statement na to. Since then, you had been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. So, kapansin-pansin kung paano ni Paul dinifferentiate dito, yung patungkol sa Diyos, things above. Of course, alam natin, yan ay patungkol kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. At binanggit din niya naman yung earthly things, mga bagay sa mundo na to. Sinimulan ni Paul sa chapter 3 yung pagpapaalala na tandaan natin, sabi ni Paul, tayo ay naiahon or nabuhay, no, has been raised with Christ. Ang tinutukoy po rito ni Apostle Paul is the spiritual condition of the believers. So para maintindihan natin yan, sinabi niya sa verse 2, ito kasi, sabi niya sa verse 2, for you died. And your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So, ganun ni Paul pinapaunawa. And sa bawat isa po sa atin, makita natin yung katotohanan na to. But ganun na lang yung encouragement ni Paul, yung kanyang eagerness to remind them, mga kapatid, kayo ay umangat kasama ni Kristo or pertaining doon sa, kumbaga po, ay pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ang gusto ni Paul na ibigay na idea and truth sa mga believers, even sa time natin ngayon, is dati kasi patay tayo. That's the point eh. Yun yung diniscuss niya even from the book of Philippians. Ngayon, nung tayo nagtiwala sa Panginoon, nabuhay tayo, umahon tayo, yung experience ng resurrection na tinatawag ni Jesus physically, spiritually, lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus, naka-experience ng tinatawag na raised with Christ. Mula sa kamatayan, binuhay kayo ng Panginoon. 101 doctrine po yan or teaching ng salvation. Binuhay tayo ng Panginoon. At yung term niya na now hidden with Christ in God, ang pinapakita niya dyan is the assurance of salvation na ang sino mang na kay Kristo, the word hidden is covered or iniingatan. Kasi pag tinignan natin yung background ni Apostle Paul dito, ang pinagmumulan ng kasalanan, or may makikita natin yung tatawag na old self, ay walang iba kundi ang evil
o yung pong kadiliman. Inalis tayo ng Panginoon doon ngayon at ngayon ay iniingatan tayo ng Panginoon. We are assured of with the promise of Jesus. Hindi pahihintulutan ng Diyos na sino mang nagtitiwala sa Kanya ay muling maging alipin ng kasalanan. Yung term na hidden dito ay ang pag-iingat ng Diyos na hindi pwedeng magagalaw ng kaaway. Diba kapag ka tayo merong itinatago, yung ayaw mong, kumbaga ay sabihin natin, ma-reveal sa iba na in a sense na iniingatan mo yon. Kaya mo tinatago. Diba? So, kasi gusto mo na ma-preserve yon. Ayaw mo na mapahamak, ayaw mong mawala sa'yo. Darating yung time, sabi ng Panginoong Hesus through Apostle Paul, when Christ appears, you also will appear with Him. So malinaw sa pagpapaunawa ni Apostle Paul. Mula nung iniligtas tayo ng Panginoon, iningatan niya tayo. Itinago niya tayo, ibig sabihin walang magagawa ang kadiliman sa buhay natin. At yung tinatawag dito na when Christ appears, pag ang Panginoong Hesus ay bumalik na, doon din mahayag kung anong kalagayan mayroon, totoong kalagayan mayroon ng mga believers, kasi yun siya sabi niya rito, also appear with Him in glory. Ito po ay isang kalagayan para maintindihan natin as believer na lahat ng bagay gagawin ng kaaway para ibalik tayo sa dating buhay, pero walang magagawa siya sa Panginoon na siyang tinitingnan natin. Okay? Because the key word na gustong maipakawa sa atin ni Apostle Paul is, who is Jesus in our lives? So if Jesus is supreme, we should remember this state of buhay po natin as believers of Jesus. So hindi ito kailanman pwedeng pakialaman o galawin ng enemy. So pansin natin yung sumunod na verse, sabi niya, put to death. Diba? Therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. This is just a reminder. Mapapansin natin the reality in life. Bagamat tayo ay iniligtas na ng Panginoon, this is very clear sa atin. Mayroon pa ring part talaga tayo na dapat ma-realize natin na ito yung part ko, okay? At ang part ni God ay yun. Ibig sabihin, ang part ni God is ingatan yung pagliligtas na ginawa niya sa atin. Hindi yon kailanman pwedeng sirain ng kaaway. Pero meron tayong part as we live or narito pa tayo sa lupa. We have part. Kaya yung command dito na put to death, that's our part eh. Diba? Kinakailangan mayroon tayong clear idea kung ano yung dapat nating gawin para masabi natin na I put to death those things. At ang terminology ni Apostle Paul dito is earthly nature. So malinaw po sa atin yung description, yan yung sinasabi ni Paul na, in other word, makikita natin that earthly nature is the works of the devil. Na sa last part, sabi niya, in the life you once lived. Ganyan kayo dati. So look at the statement. Parang gusto sabihin ni Paul, hindi na yan yung buhay nyo ngayon. Diba? Hindi na kayo yan ngayon. Dati yan, kaya kinakailangan put to death. Ibig sabihin, the word put to death is do not allow those things to affect your relationship with Jesus. Or entertain those things. Yung earthly nature. Do not entertain. Hindi may iwasan yung tinatawag na temptation. Diba? Tayo bilang nananampalataya sa Panginoon, grabe yung mga bagay patungkol sa earthly nature. Earthly nature is pertaining also sa ating tinatawag po na old self. If we will continue, let's continue first yung point ni Paul. But now, look at the comparison. You must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in
knowledge in the image of its Creator. Napakaganda po kung ating maintindihan itong pagpapaunawa ni Apostle Paul. Una, nililinaw ni Apostle Paul, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa inyong buhay kasi iniingatan kayo ni Kristo. Namatay kayo before, pero binuhay kayo ng Panginoon. At iniingatan kayo. Now, nung sinabi niya put to death, ang gusto niya ipaunawa sa atin, what is my part now? Ano ang part ng buhay Kristiyanos, ng buhay natin bilang nananampalataya sa Panginoon? It is a matter of how we, of course, manage our minds and our hearts. Look at this, kumbaga po, statement. Itong mga bagay na ito na sinabi ni Paul, kung papansin na natin, nung sinabi niya, nilagyan ko ng red color yung term na, you have taken off your old self, which is practices, and have put on the new self. Pinaunawa ni Apostle Paul, if we will compare our old self and new self. Okay, again, let's go back to the basic knowledge and understanding about our condition sa tinatawag po na salvation. Di ba malinaw sa atin? Kaya tayo iniligtas ng Diyos dahil nawala yung dati nating image na nilikha ng Diyos according to His image and likeness. Genesis, when God created us, the humanity, He said, let us make man according to our own image and likeness. But because of sin, nawala po yung image na yon dahil sa kasalanan. Now, pumasok yung tinatawag ni Paul na old self. Nagkaroon tayo ng klase ng buhay na ang nagmamanifest po is the earthly nature. Kaya ito mga sinabi niya rito, anger, rage, malice, lahat po yan, even yung language from your lips, do not lie to each other. Lahat ng bagay na yan ay gawain ng tinatawag po na nature ng sarili or yung tinatawag na old nature natin. So, at pinaunawa ni Apostle Paul, supposed to be, hindi na kayo yan. Mula nung ialay nyo ang buhay nyo kay Kristo. That's how Apostle Paul explain it. Diba? Of course, in reality, para bang, paano natin iintindihin ito? Bakit mayroong nagsasabi na nananampalataya sa Panginoong Hesus, pero bakit old self pa rin yung nagmamanifest? Ang problema natin is, how we judge that person na yung old self ang nagmamanifest. Unless makita natin, di ba, the way they speak and the way they live. Doon natin ma-identify yung term na old self. At ano yung new self na sinasabi ni Apostle Paul? Of course, that being renewed in knowledge in the image of its Creator. So pag tinuloy natin, yung main text natin kanina, dito niya clarify. So therefore, di ba, sabi natin as conclusion ni Apostle Paul dito, dahil alam nyo na yung old, alam nyo na rin yung new. Ano ang dapat natin gawin? As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves. Dito pumasok na yung term niya na ibihis nyo ngayon yung inyong bagong pagkatao. At yung ibibihis na yon ay sinabi niya with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yan yung identity ni Jesus na ipinamuhay niya nung narito siya sa lupa. So bakit ganun yung encouragement ng Apostle Paul? Para bang we as human being, pwede natin sabihin, mahirap yan. Kasi tao lang tayo eh. In reality, mahirap talaga yan. Pero bakit yan yung paalala ni Paul? Na clothe yourselves. Is it impossible? Of course not. Is it not easy? Yes, it is not easy. So, papaano magkakaroon ng tinatawag na katotohanan yan sa buhay po ng isang mananampalataya? Bakit sinabi ni Paul as God's chosen people? Totoo naman, di ba? Holy and dearly loved. Totoo naman. So, this is what you need to do. Kaya yung statement ko po kanina, let's go back to my statement or to my OPM. Kaya sabi ko kanina, Jesus' identity is reflected in someone who reversed His supremacy.
paano magkakaroon ng katotohanan o ng tinatawag po na, kumbaga po ay reality sa buhay natin, na ang image ni Lord ang nagre-reflect sa atin. Paano ito mangyayari at ano yung dapat nating ginagawa? Pag-aralan po natin mabuti yung sinulat ni Paul, nung binabasa ito pa ulit-ulit, napunta ako sa statement na to o sa, kumbaga po, word na to na, who reverse His supremacy. It is a matter of our minds and hearts. Pag tiningnan po natin mabuti. Okay, halimbawa lang, yung sinabi ni Paul, di ba? From previous verse. Paano mo may apply ang tinatawag na compassion and kindness, humility, gentleness, and patience on our own effort? Alam ba natin yung tinatawag na compassion? Alam ba natin yung tinatawag na kindness? Sa mundo na to, mayroon na tayong definition yan. At mayroon tayong idea. Pero hindi po natin magagawa kung ang Bible dinidescribe yan na identity ni Jesus. Hindi po yan magagawa ng isang tao without acknowledging the supremacy of Jesus in His life. Ang point ko po is this. Pag tayo po natutunan natin na sa ating ginagawa, nakikita ng Diyos na ino-honor natin si Jesus, nagkakaroon ng reverence sa isip at puso natin kung sino si Jesus. Kasi yung reverence na yon, nakikita ng Lord na hinahayaan natin ang Panginoong Hesus na siyang maghari sa atin kasi siya yung may full authority sa buhay natin. Let me cite you na example. Halimbawa, nakausap mo ang isang tao na masama ang loob sa iyo. Okay? Ang tendency, mag-react ka, depende sa sinasabi niya. Pag sinaktan ka niya, hindi mo matanggap. That's the reality. Hindi nawawala ang sama ng loob. That's our nature. Ang pag-uusapan lang natin dito is how we respond to that condition. So kapag ka nakikita po ng Panginoon sa isip at puso natin, kung paano natin siya ino-honor sa ating buhay, kaya yung term ko na who reverse His supremacy, in times of those conditions, so instead na ang mag-manifest sa iyo is the old self, ang tendency kasi talagang, di ba, patulan mo eh. Naranasan ba natin yon na pinagsabihan ka na hindi maganda, lalo na hindi pa tayo Kristiyano? Normal naman, di ba, na nagagawa natin. Pag sinabi sa'yo hindi maganda, ay, sabihan mo rin na hindi maganda para patas lang. Ganun naman talaga ang buhay sa mundo. Kasi hindi ka dapat magpapatalo. Di ba, kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo. Kasi, ganun ang laban sa mundo eh. Hindi ka pwede dapat magpatalo. Kaya lang, tinuruan tayo ng Panginoon, based on His identity, paano nagkakaroon ng change sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon at yung tinatawag na new self ang nagmamanifest at hindi yung old self. So dito ni Paul pinaunawa, hindi madali na mag-manifest yung identity ni Jesus. In our own effort, ito po kahit po siguro mag-experiment tayo. Gawin na natin lahat ng gusto nating gawin. Diba? Basa tayo ng basa ng Bible, that is good. Hearing the word, that is good. Meditating, magaganda po yun. But, without honoring or reverence to the supremacy of Jesus in our lives, mahirap po na mag-reflect sa atin yung identity ni Jesus. Paano magre-reflect yung humility from the Lord if we don't honor Him as the supreme in our lives in conduct? Alimbawa, tinanong natin sa sarili natin, Lord, di ba pag pinag-aralan natin, paano si Lord, kumbaga, namuhay nung narito sa lupa, nung siya ay, kumbaga, pinagwikaan ng hindi maganda, nung siya ay nakapako sa krus, nung siya ay lahat na yata ng klase ng suffering na pwede nating makita, mabigat na suffering, naranasan ni Jesus. Mahirap yun kung tayo ay makakaranas. Mahirap na
ipakita yung tunay na pagmamahal kapag ka naranasan natin yung bagay na naranasan din ng Panginoon. That's the reality. Kahit saan natin tingnan, hindi ganun kadali. Pero again, the question, bakit pinaparanas ng Panginoon? Bakit may mga tao na pili talaga na sinisira yung ating buhay kahit wala naman tayong ginagawa na mali? Di ba? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit niya pinapahintulutan yon? So let's go back to this statement na ang gusto pa rin ng Panginoong Hesus, kung tayo po ay meron tatawag na new self, mag-manifest sa atin yung identity ni Jesus. The humility, the compassion, the gentleness. Kasi yun po talaga yung nais ng Panginoon upang ang tao na hindi pa nakakilala sa Kanya ay lumapit at makilala rin siya. Doon ni Paul dinadala yung idea na mahirap man gawin na ang identity ni Jesus ay mag-reflect sa atin. But if we will learn this reverence to Jesus, alam niyo po, unknowingly, pag ang focus natin sa buhay is to honor Jesus in whatever we do, pag ang mindset natin and heart set natin is to honor the Lord, ano man ang nangyari, ano man yung gagawin natin, unknowingly, nagmamanifest po or nagre-reflect sa atin yung identity ni Jesus. Yung minsan na mayroon kang gustong gawin, pero sabi nga, di ba, mayroong kumakanta sa atin na gusto kong bumait pero hindi ko talaga magawa. Because of that nature. But when we allow Jesus, di ba, when we revere, when we honor Him in times of that situation, we believe magmamanifest at magmamanifest po sa atin yung identity ni Lord. Yung bagay o yung tao minsan na mahirap mahalin, magagawa nating mahalin. Yung compassion na mahirap ibigay, magagawa mong ibigay. Why? That's the identity of Jesus eh. So hindi po mali na mag-wait tayo o mag-pause for a while. Halimbawa, ang hirap talagang gawin na magbigay ng compassion. Minsan pag hindi pa tayo ready, instead na gumawa tayo ng ibang way, just pause for a while. Because we are waiting for God's timing in us. Ang point ko rito, instead na i-entertain natin yung old self, yung point ni Paul na put to death. Ibig sabihin, instead na ma-entertain yon, kasi once we entertain it, binubuhay muli natin. Na-notice po natin, binubuhay natin yung namatay na. At yun yung mahirap. Pag tayo ay naging magician at nagagawa mong buhayin yung namatay na, delikado yun. So, ang point ko lang mga kapatid is this, malinaw sa pagpapaalala ni Paul, huwag nating buhayin anuman yung bagay na namatay na sa buhay natin. Medyo mabigat pero sabi ng Panginoon, that's the reality. Kinakailangan na makita natin yung old self na yun yung nagmamanifest para alam natin, namatay na to sa akin. So yung new self ngayon na siyang dinidevelop ng Panginoon sa atin ay magkakaroon po ng katotohanan pag nakikita ni Lord yung reverence sa isip at puso natin toward Him. Na ino-honor natin ang Panginoon, Lord, despite ng ganitong mga problema, grabe yung tinanggap ko sa amo ko, grabe yung tinanggap ko sa asawa ko, ibang salita niya. Sa mga kaibigan, pero Panginoon, alam ko, ikaw pa rin yung dapat na maghari sa akin. So instead na magsalita ka ng hindi maganda, masasabi mo yung maganda pa rin eh. Di ba? Minsan, di ba, nakokontrol natin sarili natin. Why? Because of the Lord. Nais ng Panginoon na ang mag-manifest o mag-reflect ay yung identity ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Paul, pag tinuloy natin, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all this virtue, put on love, which binds them together in perfect unity. So, very clear. Pag tinignan natin lahat nung sinasabi ni Paul na old self and the new self,
Sabi ko nga kanina, kumbaga sa damit, malinaw naman na ito yung klase ng damit na wash and wear. Ibig sabihin, matapos mo itong, di ba, labhan, pwede mo na agad suotin. Ibig sabihin, the clarity is there. Malinaw na kung ano yung tinatawag na old self and new self. At dito ni Apostle Paul pinakita ano ang kahalagahan ng bagong buhay na mayroon tayo. If we will continue, let the peace of Christ rule in your heart. Since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Maganda yung paalala ni Paul dito. Idinugtong niya yung term na from the Spirit. Kasi pwede nating gawin lahat ng bagay sa buhay po natin. Pero ang kaibahan lang kapag kakilala na natin ang Panginoon, we acknowledge the role of the Holy Spirit in our lives. Now, very specific yung instruction ni Paul. Sabi niya ron, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish. So, sa mga nag-share, sa mga nagtuturo, okay, when we say admonish one another, ito yung mga ginagawa natin to encourage one another. Not only through teaching, even through psalms, through singing. Ang sabi niya ron, we should do it through the guidance that comes from the Holy Spirit. May nagtanong sa akin to differentiate ano yung tinatawag na indwelling and baptism. Kasi siguro narinig nyo na to. So, kapag ba ang isang Kristiyano ay tumanggap sa Lord, baptized ba siya ng Holy Spirit na sinasabi ng Bible? Or ang sealed ba siya ng Holy Spirit na sinasabi ng Bible? O ang sealed ng Holy Spirit ay yung baptized ng Holy Spirit? So, yung mga ganong question, it's good to clarify. Kasi minsan yung mga ganong terminology ay kinakailangan po na maging clear sa atin. Ginamit ko yon kasi pag tinignan natin yung statement ni Paul, sabi niya ron, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalm, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Gusto ni Apostle Paul na ipaunawa, ano ang nagiging role ng Holy Spirit sa buhay po natin. Every time we set our minds and our heart on things above. Okay. Yung pong Holy Spirit na tinanggap natin, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, we have that Spirit already. The Holy Spirit, naroon na po siya sa atin. At hindi niya, kaya sabi ni Paul sa atin na pag-aralan sa Ephesians chapter 1, we were sealed. Silyado na tayo. Ang ibig lang sabihin nun, the same point ni Paul dito sa Colossians na the term hidden, assured, iningatan na tayo ng Diyos at walang pwedeng sumira sa ating relasyon sa Kanya. That sealed means the ownership. Walang pwede na umagaw. But what about the term baptism? Diba kung narinig nyo na to? So I explain at gusto ko rin maging malinaw to. Okay. Hindi ibig sabihin po na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Di ba? Paano pumapasok ang tinatawag na empowerment or baptism ng Holy Spirit? Kasi sa Bible, naranasan ito ng mga believers. Pag mapapansin natin po sa record ng New Testament, may maraming mga nanampalataya sa Panginoon at the same time, they were baptized and the manifestation of the Holy Spirit was there. They spoke in other tongues. They preached. Di ba? Yun yung kagandahan doon sa ano. Now, sa buhay po natin, pag tiningnan po natin, kung anong effect ng empowerment ng Holy Spirit sa atin. Nagkakaroon po ng tinatawag na
kumbaga po ay differentiation itong dalawa based on our heart and mindset before the Lord. Ang ibig ko sabihin, kapag ka ang disobedience ay nagahari sa puso natin, the empowerment is not present. Although we have the Holy Spirit. Paano tayo may empower ng Holy Spirit to be used by Him to admonish one another through the Holy Spirit if there is disobedience sa mind and heart natin? Yes, the Holy Spirit is with us because we are saved, we are sealed, but the empowerment might not be there. It's the same situation. So pag titignan po natin, yung sinabi rito sa verse 17, in whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. So pag paninsin po natin yung statement dito ni Paul na do it all. So ang point niya dyan, next to that statement about the role of the Holy Spirit sa buhay natin, hindi po, again, ganun kadali na masasabi natin, lahat ng bagay ay ginagawa ko dahil sa gabay ng Espiritu Santo. Hindi siya ganun kadali. Ang tanong is, paano ito nangyayari? Kasi ang sabi ni Paul, do it all, not some. Whether in words or deed, simpleng pananalita or simpleng gawa, ang paalanan ni Paul, do it all in the name of the Lord. Paano natin ito gagawin without the guidance of the Holy Spirit sa buhay po natin? That's why the empowerment of the Holy Spirit must be in us. The term empowerment, hindi ibig sabihin na kada taas mo ng kamay, natutumbay yung mga tao. That's not the empowerment. Sabi ko, kada prayer mo, lumilindol na, ang Holy Spirit is with us because na pag nag-pray ka, mayroon kang nararamdaman na malamig. That's not what I mean na empowerment. Na pagka hindi tumayo yung balahibo mo, walang work ng Holy Spirit. Hindi po ganon ang point ng Bible pag tiningnan natin ang empowerment ng Holy Spirit. Unang-una, base sa pagpapaalala ni Apostle Paul, ang empowerment ng Holy Spirit ay pag ginagamit niya tayo to share the love of Jesus. Kaya sabi ni Paul, mas gusto ko na bawat isa sa inyo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Because that's the manifestation of the Holy Spirit. The wisdom that comes from the Holy Spirit manifested. Hindi pinag-uusapan kung gaano tayo kagaling mag-preach or kung gaano tayo kagaling magturo. Because ang pinag-uusapan dito po is ano yung binigay sa atin ng Holy Spirit na gift, na kaalaman. Every time we allow the Holy Spirit to use us, that's empowerment already. Okay, so ang hindrance lang talaga is our disobedience. He is with us, but He cannot use us, He cannot empower us because of our mind and heart set. Ayaw natin sumunod Nanonotice niyo ba yung pagka matigas ulo natin, iba yung nagiging direction ng buhay natin. Iba yung nagiging decision natin. Huwag mong sabihin na yun ay empowerment ng Holy Spirit sa iyo. Ito yung sinabi ng Espiritu nung ako'y nag-pray. Ito yung sinabi niya. Ito rin gawin ko. Ito rin sabihin ko sa iyo. Teka, anong basehan mo na yan ay galing talaga sa Espiritu ng Diyos? Ano ang nangyari before? So mahalaga po yon. Mahalaga na magkakaroon po tayo ng, sabihin na natin, na personal review. Kasi when Apostle Paul mentioned na whatever you do, whether word or deeds, do it all in the name of the Lord. Kasama po dyan yung role ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya sinabi niya from the previous verse, dapat ginagawa natin yon. Di ba? Yung mga bagay na yun. From the Holy Spirit. So we acknowledge the role of the Holy Spirit in our lives. So that's how we differentiate it. So lilinawin ko po, may mga time we receive the Holy Spirit at the same time we are empowered. The first time na nagtiwala ka sa Panginoon, ginamit ka na agad ni Lord to share His Word. Empowering na po yun. Huwag na nating hintayin na hindi pa ako tapos ng I-lead class. Hindi pa ako may empower. Kaya ako hindi marunong mag-share kasi hindi pa ako empowered. Huwag po natin, kumbaga hintayin
na para bang marami muna tayong alam. Tapos doon mo masasabi, may empower na ako kasi ang dami ko nang natutunan. Hindi po ganon kumilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Magagawa natin ang lahat ng ito by words or deed. All, sabi po na in the name of the Lord, if we allow the Holy Spirit in our lives for us to be empowered by Him. It doesn't matter po kung bago tayo sa pananampalataya o hindi. Hindi pinag-uusapan yung tagal. Diba? Kundi ang pinag-uusapan dito, ano ang kondisyon ng isip at puso natin? Saan ito nakafocus? On things above or earthly things? Kaya po sabi ko, desiring to live with our new identity is a sign of spiritual maturity. Ang maturity, which is the role of the work of the Holy Spirit in our lives, ay hindi nababase sa tagal ng ating, kumbaga po ay pananampalataya or sa panahon na tayo ay nakakilala sa Lord. Let me clarify it. Kung nakilala mo ang Panginoon, example, year 1990. Anong year na ngayon? 2025. Ilang taon na since then? 35 na, di ba? Hindi equation na nakilala ko si Lord year 1990, 2025 na ngayon. So 35 years na ako na nakilala sa Panginoon. So therefore, I am matured enough in a spiritual situation. That's not the right equation. Hindi nababase ang spiritual maturity kung kailan ka nakakilala sa Panginoon. Spiritual life, yes. Kung kailan tayo kakilala sa Lord, that's the beginning of our spiritual life. Doon tayo nabuhay na muli. But maturity is different. Kaya pag pinag-aralan natin itong paalala ni Paul, mayroon siya mga command. Put to death. Do this, do that, do not do this. Ibig sabihin, dapat magsisimula sa atin itong desire na to live with our new identity. And that's our part. Ang part natin as magkaroon ng desire, Lord, tulungan mo ako na mamuhay ayon doon sa bagong identity na gusto mong maisagawa ko. And that new identity comes from the identity of Jesus. So pag tayo po ay namumuhay sa bago nating identity, it means it reflects the identity of Jesus in us. Yung pagmamahal, yung compassion, that's the identity of Jesus. Natututo tayo mahal dahil natutunan natin yan sa Panginoon. In that sense, we grow. Nakuha natin. So, spiritual growth is based on how we allow the Holy Spirit to use us, and at the time, we will grow in faith in the Lord. Kaya nagkakaroon po ng life change. And this is, kumbaga po ay, of course, noticeable naman. Ngayon minsan, yung mga terminology na, ang tagal mo na sa pananampalataya, pero bakit ganon ang buhay? Ito naman, ito bago pa lang sa pananampalataya, pero bakit ganito ang buhay? Mapapansin natin, nababase tayo doon sa lifestyle ng tao. And it affects our spiritual maturity. Bakit? Kasi meron po talagang reflection sa buhay natin, yung relasyon natin kay Kristo. The more na tayo nagiging mature sa Panginoon, the more na nagiging clear yung reflection ng Panginoong Hesus sa buhay natin. And that's the reality, that's the truth. Kung ano yung nagmamanifest sa buhay ng isang Kristiyano, yung buhay na pinakita ng Panginoong Hesus, ibig sabihin, nagmamature na po tayo nun. Sundan nyo ba? Example lang. Diba? Sabi nga ni Paul, yung mga words natin dapat maging maayos. Diba? Dati, so kung may mga foul words sa atin before, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, diba? Sa wikang Tagalog natin, yung mahilig minsan yung iba na magmura. Diba? Hindi minsan mo control. Nung makakilala tayo sa Panginoon, diba? Ini-encourage tayo ni Lord to admonish one another. So to change those lifestyle. Si Lord po ang siyang kumikilos para alisin yun.
Ako po natatandaan ko that is my personal experience. Wala po akong narinig do sa mga previous pastor at leader ko na pagbawalan ako ng dapat kong gawin. Ang sinasabi lang palagi sa akin malimit, study the Word, meditate the Word, know who Jesus is. In short mga kapatid, minsan, kung wala man nagsasabi sa atin kung anong tama at mali, but if we have the right direction of our minds and heart to Jesus, the Lord Jesus Himself will teach us. Kaya nagkakaroon ng spiritual maturity, not because someone told us to change. Kasi minsan, ang problema ron, pagka nag-relate tayo sa alala ng tao at nawala na yung tao, hindi mo na ginagawa eh. Kasi yung takot natin naroon sa tao. O sabi ni pastor, huwag gawin. Pag wala si pastor, gawin natin. Wala si pastor. Kasi bakit? Nakabase tayo sa sinasabi ng tao. So let's change our, kumbaga po ay, mindset and heart set. Dapat laging sa Lord nakafocus. Nakikinig tayo sa mga salita, ginagamit ng Panginoon, a pastor, a leader, pero lagi po sa Panginoon nakafocus para kahit wala ang taong nagpaalala sa atin, alam natin si Lord, naroon siya. Kaya sabi ni Apostle Paul, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So yung background niyan, pag mapapansin natin, diniscuss niya, kinausap niya yung relasyon ng mag-asawa, husband and wife. Wives, submit to your husband. Husband, love your wives. Diniscuss niya rin yung relasyon ng magulang sa anak. Diba? Children, follow your parents. And parents, do not embitter your children. Diba? At diniscuss niya rin yung relasyon ng master and slave or employee and employer. Diba? Ang paalala ni Paul sa mga employee, obey your master in everything, which is related yun sa work, kung ano man yung assignment natin. At doon naman sa mga master po, pinapaalalahan ng mga master na wag mo namang i-treat ng, kumbaga po ay hindi na tao yung employer ay yung employee mo. Malinaw ito sa pagpapaalala ng Panginoon, the relationship. Ano yung point ito sa buhay po natin? Doon sinabi ni Paul, whatever you do. Ang point mga kapatid is this, sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya, anak, relasyon ng anak, sa magulang, relasyon ng employer sa employee, mas maganda na clear sa atin. Kaya tayo nagmamahal, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo, kumbaga po ay gumagawa anumang gawain na binigay sa atin ng Panginoon bilang asawang lalaki, or babae, or magulang, it is because of the Lord. Kaya tayo sumasagot ng tama sa ating mga employer, it is because of the Lord. Yun po yung ating dapat na makita. As, kumbaga po ay believers, we have this new life na nais ng Panginoon na makita po sa atin. Magmamanifest po yan if we have reverence to Christ's supremacy. Na sa bawat sandali, pag umatake po yung old self, when we are aware that Jesus is supreme in our lives, in conduct, the Lord will teach us, diba, to do the things that are pleasing to Him. So instead na magsalita ka ng mali, hindi mo na lang sasabihin. Why? It is the Lord Christ we are serving. So kaya po ron, be wise in the way you act toward outsiders, make the most of every opportunity, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So malinaw kay Paul, nung gumamit siya ng outsider dito, malinaw po yan, ito yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So sabi niya, be wise in the way you act toward outsiders. Bakit? Kasi nga naman, sino ang gagamitin ng Panginoon para makakilala yung
outsiders or yung non-believer sa Panginoon. Of course, the believer. Kaya sinabi niya rito na, let your conversation be always full of grace. Yan ay nagpapatungkol sa sinabi niya previously, ano yung bagong pagkatao na mayroon tayo. That even in our conversation, yung term niya kanina na, by your words or deed, do it all in the name of Jesus. Kaya itong conversation, okay, na kahit po anumang klase ng conversation, it's good to be aware of this. Nang intention natin lagi is, Lord, itong sasabihin ko na to is makapag-glorify sa iyo. Minsan sa mga argument, hindi na iwasan, okay, to balance. Hindi na iwasan yung argument. Pastor, halimbawa nakapag-argue ba ako? Nalulugod pa rin ba ang Panginoon? It's depend na yan sa mga words na ating bibitawan in that argument. So, di ba, sa mag-asawa nagkakaroon ng arguments. Magulang anak nagkakaroon ng arguments. Friends nagkakaroon. Kahit saan nagkakaroon ng arguments Pero kapag ka malinaw sa iyo kung ano dapat yung lalabas sa labi mo, I believe, ang magmamanifest pa rin, dapat, is the identity of Jesus. Okay, so, kaya yung tanong ko kanina, do the clothes we wear reveal or hide our identity? It is about the old self and the new self. And that's our conduct. Ang point dito mga kapatid, itong new self po na to ay mahalaga. Bigyan ko kayo ng example. Di ba minsan may mga situation, pagkausap natin ng amo natin, employer, ang bait natin. Kasi employer siya Pero pagkausap mo, halimbawa minsan, asawa mo, kaibigan mo, o anak mo, iba Iba yung treatment. Hindi ko sinasabing huwag mag-iba. Ang gusto ko lang maging malinaw, what is the basis of that change? Pagka ba kaharap yung employer, is it the new self? At pagkakaharap yung ibang tao, is it the old self? So how we clothe ourselves with the conduct that we have learned from the Lord. I think ito yung bottom line na gusto ko makita po natin sa pagpapaunawa ni Apostle Paul. Papaano nagmamanifest ang new self sa atin? Inuulit ko po, as my point kanina, Jesus' identity is reflected in someone who reversed his supremacy. Gusto ko maging malinaw, in our own strength, we cannot do this. The identity of Jesus will not reflect because of our own effort and strength to love someone, di ba? To apply humility, to apply goodness or whatever. Pag sa sarili lang po natin, hindi po natin magagawa na yung identity ni Lord mag-reflect. Kaya sinabi ko rito, we need to have a reverence heart before the Lord. We should revere Jesus. We should revere His supremacy over us. And you will notice, doon magmamanifest yung identity ni Jesus. Hindi mo na kinakailangan ipagsabi kung paano ka nagmamahal. Hindi na kinakailangan na, di ba, ipagsigawan pa natin that this is the identity of Jesus. Tingnan mo ako. Mahirap na baka kung ano pa ang maging effect nun. Baka hindi na si Lord yung nag-glorify. Ang point ko lang mga kapatid is this. Because this is about the inner being. Pag ang isip natin at puso nakafocus sa Panginoong Jesus, we revere Him, we honor Him, the identity of Jesus will automatically reflect in us. Manonotice yun ng tao sa atin.
At kung may mga bagay na hindi na si Lord yung nagmamanifest, dapat aware din tayo. Probably, that's the old self natin. I hope na-get po natin to. It is a matter of our minds and heart set before the Lord. Kung ano ang nakikita ng Panginoon sa isip at puso natin. Pag nakita niya na ino-honor natin siya sa lahat ng bagay, the identity will reflect sa buhay po natin. And people will notice that. Kaya mapapansin natin may mga taong nagsasabi marahil sa atin, iba ka sa mga taong nakikilala ko. Iba ang lifestyle mo. Iba kang magsalita. Why? Because of Jesus who is in us. Because we honor Him. We revere Him in our lives. This is my final advice. Let's always honor the supremacy of our Lord Jesus to experience spiritual maturity. And in order for us to experience that, go back to our basic knowledge of who Jesus is in our lives. He is supreme in everything. Even in our conduct, He is supreme. So lahat po ng yon mga kapatid, I believe, kung malinaw sa atin yon, siya ang kikilos para magkaroon ng manifestation or reflection yung identity niya sa buhay po natin. Kumusta tayo, mga kapatid? Diba? Hindi ganun kadali ito. Pero as we keep on maturing because of this, that we honor the Lord, you will notice na in future probably, or yung iba na notice na the reflection that comes from the Lord sa ating pananalita, sa ating buhay, yung supremacy ng conduct ni Jesus. Yun na yung nasusunod natin, yung nagagawa natin. That's the manifestation of the works of the Holy Spirit in our lives. And I believe, mga kapatid, anuman ang pahintulutan ng Panginoon, remember this, ang lagi niyang intensyon ay lumago tayo sa ating pananampalataya, mag-reflect kung sino si Jesus na pinagtitiwalaan natin. Amen?